Kasi nung bata tayo akala natin every mahal na araw ay namamatay po si Jesus, opo. I don't know kung ako lang yung gano'n ang aking ano, pagkakaunawa, 'no po. But I believe marami pong misled 'no, maging yung mga magulang natin. Bakit ko po ito nasabi? Because, if you remember 'no, 'pag mahal na araw bawal po ang maligo, bawal po ang maingay, bawal masugatan, ano pa ba yung mga ang dami-dami nating bawal 'no. Ah, Nandun ka lang dapat sa loob ng bahay, ay ayun bawal kumain ng karne 'no. So puro panglabas lang po yung ano, and with that, thinking naiisip natin nung tayo po ay hindi pa po natin alam ang salita ng Diyos, 'di pa po tayo napalaya 'no, sa mga yung old, thinking and mindset. Ibig sabihin 'di pa po tayo nakakilala sa Panginoon, ay marami pong mga bagay-bagay na atin pong pinapaniwalaan 'no po. Yun nga. Akala natin talagang ano, mahal na araw talaga, mabigat yung araw at patay ang Diyos, huwag kang mag-iingay, hintayin mo yung Sunday at siya ay mabubuhay na muli. At taon-taon po 'yan, 'no? I don't know kung sa amin lang 'yun sa Pangasinan, 'no? And we can see people na they're doing it, even, yung physically, 'no? They're doing it nandito ba si Brittany? Wala naman, 'no? They're doing it physically na physical na nagpapapako, 'no, sinusugatan yung mga sarili, 'no? We don't need to do that. Iniinsulto po natin ang Diyos kung up to now 'no, ay sinusugatan po natin yung ating mga sarili. Kasi sinasabi natin sa kanya indirectly that what he had done on the cross is not enough to redeem us all. Amen po? So, I would like na maintindihan po natin ano nga ba talaga yung reason 'no, behind yung bakit alam niyo ang totoo, no one murdered Jesus Christ. Voluntarily. Alam na niya bago nung tumungo po siya dito nagplano na po sila 'no, with the Holy Trinity, yung Triune God. They plan na to redeem mankind. So, nagamit lang po yung mga tao na they choose naman to be an instrument 'no po. But no one murdered Jesus 'no, voluntarily binigay niya po yung buhay niya to redeem us all. Okey po, so um, when we talk and remember, no, about the death and resurrection of Jesus, so just like what I am saying, no, most people remember, no, yung drama, no, yung drama lang, yun na nare-remember natin. Karamihang tao, yung emosyon, no po, yung blood, yung carrying of the cross, yun mga naalala ng tao, puro panlabas, no po, yung sugat, yung pagkadapa, yun, paulit-ulit yun, nire-remember ng tao. But it would be of no use kung hanggang doon lang yung kayang intindihin po ng tao sa pagkamatay po na yun, 'no? So, all the hardships that Jesus did, 'no, on the cross, it's great to understand and remember those, of course, 'no? Pero wag lang dun sa mga physical na yun dapat ang nare-remember natin. Okay, so but I believe 'no, na yung mas necessary, ang mas mahalaga 'no, to understand is to know the reason, why Jesus died, okay po? And, resurrected from the dead 'no, yung resurrection napakahalaga po yun kasi yung death ni Jesus Christ would not be yung ginawa niya pong pagliligtas would not be complete kung siya po hindi po nag-resurrect. Yan po ang pinaka-main focus po ng crucifixion na yan. Kasi you know why? We are all equal, we are all the same. Lahat po ng tao 'no, mamamatay din 'no. So what's new about Jesus Christ dying? Kung hindi po siya nag-end sa resurrection 'no. So it's the same. Kaya lang this is the uniqueness po ng,
kaligtasan po natin. And why do we know this? Why do we understand all of this? It's because mayroon ngang gumawa ng devotion niya. They did the devotion at lahat po ng mga witnesses, no, nung mga pangyayari na yon ay isinulat po nila, no? Again, babalik tayo sa devotional kung it's your argument na why will I write my devotion? Personal ko naman 'to, no? So, sige isipin natin kung walang sumulat sa Biblia, nakita lang nila, na-witness lang nila during their time, no, nung namatay si Jesus Christ. So anong basehan natin ngayon na tayo po ay mga huli na mga Kristiyano, ano po, at saka yung mga future na magiging Christian, what will be their basis kung wala po yung Biblia? Amen po. Kaya you cannot reason out na ano ko lang 'to, personal ko 'to, walang pakialamanan. Are you with me, mga kapatid? So yun yung mga mas malalalim, 'no, na hindi mo lang alam yung mga sugat na ilang lashes ang tinanggap ni Jesus, ilang pagkadapa, 'no? But yung buhay mo na ngayon, resulta nung nalaman mo dun sa dahilan ng mga bagay na yun. Okay po, so, that behind, ang sinasabi ko lang, 'no, behind the emotional drama of the crucifixion, 'no, is to truly define, 'no, clearly, yung klaro, the reason, 'no, behind that. Bakit kailangang danasin ng Panginoong Hesus ang ipako sa krus? 'No, bakit po siya kusa, 'no, na puwede niya ma-stopin, Diyos siya, eh, 'no po? At puwede rin siyang hindi na pumunta dito. Dahil kaya naman po niya, mga kapatid, 'no? Kaya naman po niya na, o sige, sabihin na lang niya, i-declare na lang niya, "Oh, you are all not guilty sa lahat ng mga kasalanan ninyo," by just saying sa kanyang ano, na hindi niya na po dadanasin. Okay, so I would like to start with this, verse. Marami po tayong titingnan, 'no? Kaya po ang ending po natin, let's look at the word. And then, magpapasalamat lang po tayo sa Diyos sa kanyang ginawa, 'no? And that's it. No prayer today, hindi po tayo hihingi. Magpapasalamat tayo instead. So, ako na lang siguro mag-lead mamaya. Tapos lahat tayo in our houses, 'no, let's thank God na pinaunawa niya po pati yung understanding po natin on what He had done on the cross ay kailangan ipagpasalamat kasi mantakin mo 'pag po ang banal na espiritu ay hindi po niya tayo in-assist, 'no, to understand the gospel po, nabubuhay pa rin po tayo sa dati nating buhay. So Acts 13:39, tingnan po natin NIV, if you are there, if you have a physical Bible or mabibilis kayo sa mga gadgets na ninyo. So, just make sure na hindi kayo didiretso sa inyong mga ano, Facebook, 'no, habang nagbabasa kayo ng ano, baka mayroong makita kayo diyan tapos medyo tingnan ko nga muna 'to. So, discipline muna tayo, okay. Acts 13:39 NIV, sabi niya, "Through him," kanino? "Through him, everyone," 13:39, yes bro. "Through him, everyone who believes, no, is set free from every sin." Okay, so saan magbibilib, no? Doon po sa ginawa ni Jesus sa krus. "Through him, everyone who believes is set free from every sin. A justification you were not able to obtain under the law of Moses." So ito daw po ay yung ano bang Tagalog ng justification? Yung you are made just, matuwid, 'no? Ikaw daw ay naging matuwid. Ang pagiging matuwid daw ay hindi na-obtain doon po sa law of Moses kasi it's pretty clear, 'no, in the Bible na ang sabi po niya, Romans 3:23, that all have sinned and fall short of the glory of God. Wala pong makaabot talaga at makagawa nung law of Moses, 'no, yung 10 commandments na binigay po sa atin. So hindi po daw diyan
mau-obtain o matatagpuan yung pagwawalang bisa ng mga kasalanan natin o yung pagiging matuwid po natin. And only through Him, only those who believe, no, doon sa ginawa niya po sa krus ng Kalbaryo. Okay? So, tingnan po natin yung reason bakit siya namatay. Okay? First and foremost, ang makikita po natin, no, na pinaka main reason, pag po pinag-aralan mo po ang Biblia, ang dami pong kukonfirm, no, doon po sa ginawa niya po sa krus ng Kalbaryo, but nilimit ko lang po or else hindi tayo matatapos, no, because of yung time limit po natin. So number 1 is He paid the penalty of my sin and canceled my debt through the cross, no? Yan po ang first and foremost. Binayaran niya yung dapat na ako ang magbayad, tayo ang magbayad, yung penalty ng ating sin, and that is death, na po? Okay? At kinancel po niya, ibig sabihin, paid in full, fully paid, no? Kinancel niya po yung debt, yung utang po natin on the cross. Romans 8:3-4 NLT. Tingnan po natin para makita natin yung truth na yan. Okay po, so bibilisan ko po. So sabi po niya, no, the law of Moses, nandyan na po kayo, the law of Moses was unable to save us because of the weakness of our sinful nature. So God did what the law could not do. Okay po? He sent His own Son in a body like the bodies we sinners have. So nagkatawang tao talaga siya. And in that body, God declared an end to sin's control over us by giving His Son as a sacrifice for our sins. He did this so that the just requirement of the law would be fully satisfied for us, who no longer follow our sinful nature, but instead follow the Spirit. Amen po? So makita mo po dyan yung pagsunod, yung follow, no? The promptings or yung leading ng Holy Spirit. So ang linaw, no? We don't need to explain na po na yung law of Moses hindi po kinaya na tayo po ay dalhan ng kaligtasan. It's because all sin and fall short of the glory of God. Walang nakaabot sa standard ng Diyos, wala kahit isa. Yan po ang sinasabi ng Bible. So, Jesus died so that we don't need to pay the penalty of our sins. Again, the penalty of our sin is death. Di lang po death na, yung visible, hindi na na-reverse yun, yung death na physical, but yung death na spiritual. So, yun po yung penalty ng sin na yan, but yun na po yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Amen po? Dapat magkaroon tayo ng assurance dyan. Dapat manampalataya ka dyan kasi wala nang makakatulong sa'yo kung hindi mo yan tatanggapin. Wala na tayong ibang sisilungan. It's the only, no? It's the only Son, no, of God, Jesus Christ, who was sent, no? Ang linaw. So God did what the law could not do. He sent His own Son in a body, like the bodies we sinners have. And that body, God declared an end to sin's control over us by giving His Son as a sacrifice for our sins. Amen po. So if you want to really meditate on that, pwede nating isulat yung mga biblical references po natin. Kasi sabi ko nga, bakit po natin alam na tayo po ay pinawalang sala? It's because of the truth of the word. Pag wala pong isinulat na salita, wala po tayong nalalaman or di natin alam na ganun pala yung mga nangyari. So, tingnan natin yung Hebrews 9:15 naman.
Again, NLT. Hebrews 9:15. May mga pasok ba ang lahat ngayon? Okay, so sabi po niya, that is why, ba't parang hindi tama yung aking translation? Ito. NLT, mali pala, ibang translation. Sabi po ng 15, that is why he is the one who mediates a new covenant between God and people, no? So, ang tinutukoy ditong he is Jesus Christ, so that all who are called can receive the eternal inheritance God has promised them. For Christ died to set them free from the penalty of the sins they had committed under that first covenant. Okay po? So, maliwanag po yung ating mga scriptural reference because we cannot just say this without basihan, no po? So, he, no, from this verse, not only paid, no, yung unang point natin na he paid the penalty and canceled my debt on the cross or through the cross. So, he not only paid the penalty of our sins, but he wiped out, no? Ito po ay kanya pong binura. Parang kumain ka sa restaurant, tapos ang bill mo $500, ang dami mong kinain. Na po, marami kang take out. Pero merong nakakakilala sa'yo doon at pumunta po doon sa cashier, no? Binayaran niya, paid in full, no? O parang gano'n. So, kahit pumunta ka sa cashier at magmamakaawa ka doon, hindi na niya tatanggapin yung iyong bayad ulit dahil mandadaya siya o madodoble yung babayaran mo because someone already paid. Ganyan po ang nangyari sa atin. Salamat talaga sa kabutihang loob ng Diyos, no? Naging may saysay ang buhay po natin. We are enjoying the life that we have right now because somebody paid yung penalty ng kasalanan natin, and not only that, ito po ay kanya pong kinancel. Ito ay kanya pong binura, no po? So ano tayo, yung hindi na po tayo sinners, no? Sinners na forgiven na po tayo. Okay, so in Colossians 2:14, let's look at Colossians 2:14 para ma-establish lang po natin yung atin pong first point. Okay, ito yung cancellation. Sabi po niya, when you look at NLT, sabi po niya, he canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Okay, maliwanag po. He canceled the record of charges, yung bilang makasalanan against us, at took it away, no, by nailing it to the cross. Kaya po mga kapatid, so in this translation, yung ibang translation naman, tingnan natin. Let's look at NIV. Paano niya, present. Okay, sabi niya, having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us, he has taken it away, nailing it to the cross. So, I don't know what translation yung napili ko po nung piniprepare ko po ito. Sabi po niya, God wiped out the charges and canceled the record of all the times we disobeyed God's commandments. Jesus took our guilt on his own body and nailed it to the cross. So, maliwanag pa po sa sikat ng araw, no? Wag mo nang i-attempt na bayaran yung kasalanan mo because there's no value, wala po siyang magagawa, no? Somebody already paid. Ang gagawin mo na lang is really to believe, and then ibinigay sa iyo yung kanya pong Bible, no? So you live in accordance to
kung ano yung sinasabi nitong nagbayad na ito po sa atin. So that's the reason why ang Panginoong Hesus, He came and died on the cross. So ulitin ko po, yung number 1 point natin, He paid the penalty, which is death, no, to us, and He canceled our utang, no? Wala ka ng utang. Imagine, pag lubog-lubog ka sa utang, may mga tao nasisiraan ng bait sa dami ng utang, nadi-depress, nai-stress, tumatalon na lang sa tulay, no? Because of those sin. And then somebody will tell you na, hey, I already paid your utang, no? So, 'di ba, pag nalaman mo 'yon, pag naintindihan mo talaga 'yan, hindi mo po sasalaulain ang buhay mo. Pag naintindihan mo talaga that someone took notice of us, notice of your life, no? Na nag-take time to pay the sin that we have, no, yung penalty at yung mismong sin natin. At ang maganda po dito, mga kapatid, 'di ko na po kinuha lahat ng mga scriptural reference natin. Hindi lang po niya binayaran yung nakaraang sin, but also the sin sa hinaharap, 'no po? So, it's all been covered by that one incident, by that one, event. Kaya nga po yung batian, 'no, kung mo yung batian sa yung araw ng pagkabuhay, 'no, sabi, maligayang ano ba yun, Happy Easter sabi niya, maligayang araw ng pagkabuhay. So hindi lang po siya maligayang Pasko, maligayang Pasko nung pumunta siya, pero maligayang araw ng pagkabuhay dahil kinumpleto niya po yung kanya pong plan to redeem us all. Amen po? So balik ako dun sa verse natin kanina. So, ibig sabihin, there's no more record of sin because He finished everything on the cross. Kaya po very powerful po yung 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 sinasabi ko kay pastor kagabi, sabi ko, "Buti na lang ang word ni Lord, hindi po yung I am finished." Hindi po gano'n, 'di ba, yung cry niya po sa cross, "I am finished." Hindi po, eh, "It is finished." May in-accomplish pa po kasi siya, 'no, hindi po yung I am finished, I am done, parang parang, katapusan ko na, parang gano'n. Pero sabi ay, "It is finished." Do you know how powerful is that? Na yung katatayuan po natin as sinner, inend ng Panginoon, amen po, binayaran niya as if wala po tayong kasalanan. Okay, tetelestai, 'no, ginagamit po 'yan in the court, yung word na 'yan, 'no, Greek word. Very common po 'yan doon sa lugar kung saan ginagamit, 'no po. At 'pag sinabing, at 'pag yung judge, 'no, 'pag po pinatunog, anong tawag do'n sa gano'n niya, yung martilyo niya? Napaka-powerful nun 'no, 'pag ginanon niya kung anong word nung judge, 'no, yun na po yung word talaga na final. So, sabi ni Jesus Christ on the cross, "It is finished." So, that's final. Amen po. Nasa iyo, bahala ka kung you want to live doon po sa buhay na ikaw lagi yung nagbabayad ng kasalanan mo, 'di ba, unending. Mamaya papaliwanag ko bakit gano'n yung pakiramdam mo. There's always an accusation, there's always, a temptation, a condemnation, 'no? Kasi hindi ka nagpipirmi dito po sa talagang in-accomplish po ng Lord sa cross ng Kalbaryo. Babalik po diyan, kaya po napaka-unstable po yung iyong spiritual life. Okay, so Hebrews 5:9. Tingnan natin yung Hebrews 5:9. Ibang translation 'to, Hebrews 5:9. Nakasunod po ba tayo? Nandiyan pa ba kayo? Okay. Hebrews 5:9. A, B, C, D, E, F, G. God's Word. God's Word translation. Ang linaw, tingnan niyo po. God's Word nga ba yun? Ayun, okay. Sabi niya, after he had finished his work, so ito po yung it is finished, no? Ito po yung tinapos niya po. Anong work ito? Dying on the cross,
and resurrect, no? After 3 days. Kasi as I've said, wala pong kwenta yung namatay lang siya kasi ang tao namamatay din. So parehas, 'di ba? Pero ang hindi po matularan ng tao is yung siya po ay nilibing and on the third day he rose again from the dead. Okay, yan po talaga yung tinapos po niya yung kanyang finished work, no, na sinimulan. After he had finished his work, he became the source of eternal salvation for everyone who obeys him. Maliwanag po yan, ha? So, hindi po yan basta after he had finished his work, he became the source of eternal salvation for everyone. Hindi po dyan nagtatapos. Mayroon po siyang verb na naka-add. Verb is an action word. Who obeys him. Okay po, maliwanag. So kung Kristiyano ka, you understand about pagbabayad ni Jesus at pagkakansela niya ng iyong utang, no, through the cross. Kailangan po na yung gusto nung nagbayad na yon ay sumusunod ka. Okay po? So hindi po nag-e-end doon sa alam mo yung ginawa niya, pero taliwas yung ginagawa ng buhay mo. So dito po natin i-divide po yung oo, bayad sa atin, may namatay, pero kung hindi ka po nag-o-obey, hindi para sa 'to. Kasi ang po nagiging source po natin siya ng eternal salvation doon sa mga nag-o-obey. Amen po? Naintindihan po natin. Okay, so number 2, no, na what Jesus Jesus died and resurrected for. So ano yung inaccomplish niya po sa kanya pong kamatayan. Bibilisan ko na at 6:40 na pala. Number 2 po ay he defeated the fear of death. I believe na this is so universal, no? Lahat ng tao ay wala pong hindi nakaisip o nakaramdam, palagay ko, ng takot, no? Kaya po ang tao 'pag nalaman niyang, "Oh, you have a terminal sickness," gagawin niya po lahat ng kanyang magagawa upang gumaling, no po? And I believe it's not only because ayaw niyang maiwan yung kanya pong mga pamilya or ari-arian, but ang una siguro diyan is yung fear of death. Yung wala pa akong narinig na nung nalaman na kukunin na siya ni Lord ay parang nagbunyi, nag-celebrate. Wala pa akong narinig na gano'n, 'no po? And it's because of that reality. And death is universal. Ang death po ay wala pong exempted, mamamatay po tayong lahat. Because that is the sting of that sin na nangyari po sa atin. But I'm referring to a physical death, and that is only itong physical na 'to, hindi po kasi ito yung totoo, 'no? Kailangan kasi nating bumalik doon sa talagang pagkatao po natin, which is yung spirit na yon. Kaya po kailangan nating lumabas. Actually, yung death is just the beginning of a true life. 'Pag po hindi ka umalis sa katawang lupa na 'yan, yung nararanasan mo in that life is only life here on earth. Wala pong mag-i-stay sa mundong ito eternally. Amen po? We will all die. No, nobody will live forever in this planet. Ikaw po, kung gusto mong dito na tumira, aba, mahirap po 'yun, no? Kasi in this world, puro mag-e-end lahat po dito. There's a decay, no? Mayroong ang dami pong ano dito, law of yung mga law na sumasakop po sa atin. Yung law ng kahit na anong gawin mo na pagpapabata, 'no, tatanda ka talaga. Kasi nandito tayo sa fallen world na po. So, itong fear of death na ito ay dinefeat po ng ating Panginoong Hesus on the cross. Okay? We are meant to live forever, pero not here, hindi po sa mundong ito. So if you know that He paid the penalty of your sin, which is death, no? Yung eternal separation, and canceled your death,
ibig sabihin, you don't need to fear death. Kung talagang matibay sa'yo yung 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 pong ini-embrace mo pong truth o yung belief mo po na He paid the penalty of your sin and canceled your debt on the cross, no? You don't need to fear death. Okay, let's look at Romans 5:17 NLT. Romans 5:17. Nakakasunod po ba tayo? Okay, so anong sinasabi ng Romans 5:17? Sabi po niya, for the sin of this one man, Adam, caused death to rule over many. But even greater is God's wonderful grace and His gift of righteousness for all who receive it will live in triumph over sin and death through this one man, Jesus Christ. Amen po. So hindi mo kailangang katakutan po yung yung death. Pero alam mo, kinonquer na po ng God po yan. Yan po yung inaccomplish niya po sa krus po ng Kalbaryo. Okay, even greater is God's wonderful grace and His gift of righteousness. For all who receive it will live in triumph over sin and death through one man, Jesus Christ. Okay, so let's connect yung Hebrews 2:14-15. I hope nagsusulat po tayo ng ating mga scriptural verses para mayroon po tayong babalikan. Ano po, tulog pa po tayo? Tulog pa ba? Hebrews 2:14-15 NLT, sabi po niya dito, because God's children are human beings made of flesh and blood, the Son also became flesh and blood. For only as a human being could He die, no po? So bakit siya tumungo dito para maging tao? Kasi tao lang yung mamamatay, no? That has flesh and blood. Sabi niya, for only as a human being could He die, and only by dying could He break the power of the devil who had the power of death. Amen po? 15. Only in this way could He set free all who have lived their lives as slaves to the fear of dying. Okay? So ito po yung bakit sinasabi ko po na lahat po ay takot mamatay, no? Sinasabi na po mismo ng Biblia. So only in this way, yung pagkakamatay niya lang po sa krus ng Kalbaryo, no? Could He set free all who have lived their lives as slaves to the fear of dying. Okay? So dinefeat na po yan ng Panginoon, so you don't need to fear on yung death. Mahaharap po natin yan. Of course, ang hinihiling lang po natin sa Panginoon ay wag naman agad-agad, no? Maliliit pa yung mga bata, no? You still want to serve God. Kaya po, ayaw pa po nating umalis. Pero hindi nangangahulugan na ayaw mong umalis. Na takot ka pa rin sa death. No po? Dinil na po yan ng Panginoon doon po sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi niya po sa atin sa John 14 that do not let your heart be troubled. Sabi niya, believe in God and believe also in me. Tingnan nga natin yon. Ang ganda po nun. John 14, 1-2. Kung ano yung naghahanda ay hinanda po ng Diyos sa atin. John 14. Pwede ko sanang ipabasa ito sa inyo na kayo yung kaya lang tatagal tayo, kaya ako na po yung nagbabasa ng mga scriptural verse natin. Sabi po niya, NLT, no? Don't let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. So it's Jesus Christ talking, no, to His disciples po dito. There is more than enough room in my Father's home. If this were not so, would I have told you that I am going to prepare a place for you? Okay?
ang Panginoon nauna na po sa atin, 'no? Pinakita niya po yung ano yung hinaharap na pupuntahan po ng mga anak niya. Na po nauna na po siya dun, hinanda niya na po yung lugar mo. Kaya nga ito ginagawang joke 'no, but it's not a joke na kung wala ka daw bahay dito po sa lupa 'no, may nakahandang bahay sa'yo dun sa langit. Pero kaawa-awa ka naman kung iintayin mo na yung mansion mo dun 'no. Kalooban din ng Diyos na meron kang komportableng tirahan dito kasi pinapatunayan din po niya na ang Diyos mo ay Diyos na buhay, siya po ay mayaman, siya po ay Diyos na hindi madamot, tama? Ayun, so number 3 na na-accomplish po ng Panginoon through the cross is He broke Satan's power to mess up our lives, 'no? Yung through the death na yun, ang Panginoong Hesus ay, dinefeat niya po, brinake niya po yung kapangyarihan po ng kaaway, 'di po ba? Ang power of the enemy over us ay naibigay sa kanya nung nagkasala po ang tao, no po? Kaya napunta po sa kamay ng kaaway. But what Jesus did on the cross, no, binawi niya po back at ibinigay po sa tao. Yung original design na ginawa po ng Diyos to all of us ay ibinalik niya po ulit sa atin. Amen po? And life is difficult. There is always a battle or a war between good and evil, no? Yan po yung dahilan niyan. Kaya kaya po laging mayroong constant fight in us, in our mind, in our heart, no po? Kasi nga, nung nahulog tayo sa kasalanan, no? Napunta sa kamay ng kaaway. At pag po hindi mo nauunawaan yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, no? Most of the time, mas naniniwala ka dun sa bulong ng kaaway. Kaya mayroon laging, parang constant na war diyan po sa kalooban mo po. And we need to understand 'no, ang kalaban po ng Diyos that Satan hates everything, 'no? We know the job description of Satan, of the enemy, 'no po? He came to kill, to steal, and to destroy. Kaya po with this, yung knowing na through the death of Jesus Christ on the cross, He broke that power of Satan, no, to always give us an idea ng pagpipilian, no? Hindi po tayo dapat pumunta doon sa ano sa side niya na idea Pero madalas ang tao po ay ganyan. Kaya po need natin ng discipleship. Kaya ang discipleship ay ayusan ng buhay. Kasi hindi po automatic, no? Na nung niligtas ka, nalaman mo yung ginawa niya sa krus ay, "Tarang, ganito ka na." Amen po? Hindi po gano'n, may discipleship kaya si Jesus Christ 3.5 nung tumungo siya dito, 'no, nabuhay pa siya, inantay niya pa ang, ilang taon siya pa? 33 years, 'no? Nag-begin ang ministry niya nung siya ay 3.5 years lang po siyang ano, wala siyang ginawa kundi i-disciple po yung kanyang 12 disciples para magkaroon po tayo ng modelo. Amen po. So, Satan hates everything, as I've said, no, na krineate po ng God. Galit po ang kaaway. You know why? Because he's not a creator. He cannot create anything. Kaya galit siya sa Diyos who created everything. Ang kaya lang po ng dyablo 'no, he is a duplicator, he is a liar, opo, he is a destroyer, he is a perverter, yan po yung mga ginagawa niya. Because he cannot create anything, yung na-create na, nagra-ride on siya dun. Ginagamit niya yon and here comes tao because of my lack of knowledge, lack of yung very disobedient sa God 'no, nabubuhay pa rin dun sa gusto niya. Kaya po nahuhulog siya sa kamay ng kaaway. But I hope na yung pinag-uusapan po natin dito would really bring freedom to you, no? Kaya po kagabi while I'm doing many things sa table ko po, God gently spoke to my heart, no, na why don't you talk about what I accomplished on the cross? Kaya right away na ako po ay nag-study, no? I searched the Bible, no, about the truth ng mga ginawa po niya. Kaya ito po yung ginagawa po natin ngayon. Okay po? So don't worry, hindi po tayo magpe-pray ng yung mga usual nating prayer.
At the end of this, pag naintindihan mo, na-liberate ka, automatic magfo-flow sa heart mo yung pasasalamat sa Panginoon dahil naintindihan mo yung extent ng ginawa niya po sa krus ng Kalbaryo. Amen po? So we will use this time. Okay? So, Satan hates everything, balik tayo doon, including you and me, because we are created by God. Kaya para makabawi siya sa Diyos na ito, no? Ay hindi niya kayang banggain ang Diyos. Ang babanggain niya, yung anak ng Diyos, yung tayo po na mga children of God. Pag nakaisa siya sa atin, nakaisa siya sa Diyos, yun po yung sadya niya. He can't fight with God, believe me. He cannot fight, no match, no? So he fights God's children. He can hurt God by hurting you and me. Kailangan maintindihan mo at ma-realize mo po ito. So honestly mga kapatid, what happened on the cross, no? He can just flip us just like that, no? Without yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, this old serpent, wala kang kalaban-laban dyan. The only defense that you have is embrace yung ginawa ni Jesus sa krus. Diyan ka lang magiging talagang may peace, no po? Hindi mo ko siya kayang labanan. With your strength alone, no match din po tayo sa kaaway, no? Without Jesus in us. Kailangan maintindihan mo yan. You cannot live your own life. Hindi mo yan kakayanin. Kaya nga, mas magaling pa ba tayo sa Diyos? Nakita na ng Diyos yung kondisyon ng tao. Nahulog sa kasalanan yung mga anak ko. No? Kaya sige, pupunta ako sa lupa. No? Actually, no, we have only one God. So siya yung nag-isip. Pero nagkatauhan lang po ng son para ma-identify lang yung mga job description po nila. Kukuha po natin. So without what happened on the cross, ang kaaway po, isang pitik niyang lang po tayo, talsik na po tayo. We are defenseless without what God did on the cross. Kaya po pag naintindihan mo po yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, you don't need to live your old life, no po? Yung buhay mo na unstable, yung buhay mo na hindi ka nag-o-obey, no po? And here's what God told us, Colossians 1:13. Tingnan po natin yung 1:13. Contemporary version. Kaya sabi po niya doon, God rescued us, no, from the dark power of Satan and brought us into the kingdom of His dear Son. So sinong nag-rescue sa'yo? No, si God. Kanino kanya ni-rescue? From the dark power of Satan. Saan kanya dinala? And He brought you into the kingdom of His dear Son. Amen po? So, mayroong king in the kingdom, doon po tayo dinala, and there are rules in the kingdom na kailangan po nating yung i-obey, no? Tayong gagaling mag-obey sa rule of the land, no? Takot na takot ka, 50 lang dito. I see to it na nasa 45 lang ako, 48. Hindi ako nag-o-over. Pero pagdating na sa batas ng Diyos, no? Kasi nga hindi siya nakikita. So, again, remember, no? Yung ginawa ni Jesus ay para doon sa mga nag-o-obey. But even if you know that, if you don't obey, you cannot partake of that reality na ginawa po niya. Okay, so ano pa ba? Alam niyo, ang dami pong in-accomplish po, pero kumuha lang po ako nitong tatlo, no? So as I conclude mga kapatid, so ano yung una na ginawa po? He paid my penalty and canceled my debt on the cross. He defeated the fear of death, no? He broke Satan's power to mess up my life, no po? And as we close, no, and bago tayo magpasalamat sa Panginoon, no, in your own house, in your own kung saan po kayo, nasa workplace po kayo, let's take time to really thank God from our hearts sa ginawa niya po sa ating lahat in that one single event. Okay? So, but before that, no, as we close, gusto ko lang po maintindihan mo po, because of this third point natin, he broke Satan's power to mess up my life. I want you to not be ignorant on
the strategy and the tools of the enemy, paano niya po niloloko po ang tao. So this is usually ang ginagawa niya po, no? Two na tools that Satan do to people para ma-liberate ka, kapatid. Number one, no, ang ginagawa ng kaaway is to tempt us, no, temptation. Okay? And the other one is condemnation. Dalawa po yan. So, sino ang naglalatag? Alangan namang ang Diyos ang naglalatag ng temptation. So, lagi mong tandaan may kalaban ang Diyos. No po? And you know, when we talk about temptation, saan po yan una ipinapanganak? Dito, sa mind. Dito po sa thought. Lahat po ng bagay bago magawa, dito muna manganganak. So, dito po tayo dinadali po ng kaaway. Opo? Manganganak, maglalagay siya ng thought. And of course, if it's the thought, paano ko malalaman kung thought from the enemy? Aba, pag negatibo, pag po baliktad doon sa tama, so automatic yun sa kaaway yun. So dapat diyan, alam mo na kaagad, made-define mo na ano bang thought ito, negative ito, hindi ito kaaya-aya, taliwas 'to sa salita ng Diyos, patayin mo na agad. Kasi God already broke Satan's power to mess up your life. Tama po? Does it make sense? Na po, kaya sabi ko ay discuss ko nga 'tong dalawang ito. So it starts from temptation. Sa lahat po ng kasalanan, 'pag temptation pa lang, pastora, nagkasala na ba ako? Hindi pa. O hindi ka pa gumagawa ng aksyon. Pero 'pag po nag-dwell ka doon sa negative sin, negative thing na yon na nilalagay po ng kaaway sa mind mo, manganganak po yon ng aktuwal na gawa, tama? Tapos 'pag ginawa mo na, nag-succumb ka doon sa temptation na nilagay ng kaaway 'no, in your mind and in your thoughts, down to your heart, ginawa mo na po yon, and then ito na yung gagawin niya sa'yo, he will condemn you. Ganyan ba ang anak ng Diyos? Ganito ang ginawa mo, makasalanan ka, ikaw ay there's nothing good about you. Do you think sinong gumagawa niyan? Yung nagwi-whisper na yan, ang kaaway, tama? He whispered to us about all negative things na ginawa natin. Okay? Diyan pumapasok. Kaya nga there is therefore now no condemnation to those who believe on Jesus Christ. Eh kung yun yung truth of the word, no? At pag may nagwi-whisper sa'yo, sino pala yun? Eh di ang kaaway. But you know what? Satan cannot do anything to us but to put thoughts, negative thoughts in our mind. Yan lang po ang kaya niyang gawin sa atin. At ikaw naman tao, because of your ignorance, because of your disobedience, mas naniniwala ka dun sa negatibo. Immediately alam mo yung iniisip mo, wow, negative to, tong bagay na to. Pero bakit laging yun ang pinipili mo? Kaya nahuhulog ka lagi sa bitag ng kaaway. Because the enemy cannot tell the truth. Laging lie po yung ibibigay niyan sa'yo. Oh, you are nothing. Walang maganda sa'yo. Wala ka pang nagawang magandang bagay sa tanang buhay mo. Sinong nagwi-whisper niyan? Ang kaaway, no? So pansinin niyo, dalawa lang ginagawa niya. Because he cannot touch you. He cannot do anything to you. So temptation, condemnation. If you succumb to your temptation, diyan ka na niya iko-condemn. Mas malalim na yung pagkakabagsak mo po at pagkakatanikala. Kasi ang gusto niyang gawin, hindi ka magbe-benefit doon po sa ginawa ni Jesus sa krus, no po? Kasi nga ang magbe-benefit lang doon is to those who obey, no? Who obey God. So, through Jesus' death, He give us the power, no? Tingnan niyo 'to, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, binigyan ka rin po niya ng kapangyarihan to resist temptation, no, and to resist and to reject the power of condemnation. Binigyan ka niya ng kapangyarihan niya na mag-resist sa temptation na yon at kapangyarihan to reject condemnation. Kaya po 'pag may bumubulong-bulong sa'yo 'no, ganito ka, ganyan ka, that was 'no, prior to you understanding yung death of Jesus on the cross, na po, alam mo na ang gagawin mo, 'no? You can charge it to the cross. Sumilong ka talaga doon sa ginawa ni Jesus, 'no? Go to His word. Paano pastora, hindi ko naman alam yung word.
kasalanan mo na yan, no? Wala nang magagawa ang Diyos sa'yo. Binigay niya yung salita mo, binigyan ka niya ng pastor mo, binigyan ka niya ng Holy Spirit, no? Lahat na binigay po sa atin. Pero ganyan po mag-isip po kasi ang tao, no po? Layo tayo ng layo sa Panginoon because we are thinking na kaya po natin yung buhay po natin. Kaya magpasalamat ka na mayroon kang leader. Magpasalamat ka may pastor sa'yo na nagpapaalala. No po? Walang magpapaalala sa'yo, tuloy-tuloy yung pagbagsak mo. So, salamat sa Diyos, no? Tingnan natin yung 1 Corinthians 10:13. 1 Corinthians 10:13. Okay? Ito po yung binigyan ka ng kapangyarihan to resist temptation, binigyan ka rin ng kapangyarihan to reject yung condemnation. Sabi po niya, no temptation has seized you except what is common to man. Ganda po yung translation ko kagabi, hindi ko maalala. And God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear. No po? But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Okay? So wala kang rason, ay kasi tinimpa ako ng ganito, ganyan, nahulog lang ako. Ako'y tao laang. Huwag mong irason yan, ikaw ay tao laang. No po? Ako'y isang alabok lang, ako'y isang tao lamang. Huwag kang sumilong dyan. Because sa pagsabi po niyan, sinasabi mo that what Jesus Christ did on the cross is powerless. Na hindi kanya kayang, no, hindi niya kayang i-break yung Satan's power or dominion over you. Yun nga yung ni-reverse niya through dying on the cross, no? Binalik niya po sa'yo. Okay po? Wala tayong irarason. The word of God is so clear to all of us. So when we are still, pinaglalaroan ng kaaway, it's time to stand up, mga kapatid, and know the word, know your authority. Even po hindi po need na nabubuhay ka po ng may takot, no? Hindi po need na nabubuhay ka sa napaka-unstable po na Christian life or spiritual life. So ang Diyos po natin ay wala po siyang hinangad kung ang kaaway gusto niya po tayong talagang pabagsakin, pero ang Diyos gusto niya po tayong manalo. Amen. Colossians 2:15. Let's look at that. Colossians 2 verse 15. Sabi po niya, and having, okay, NIV. Saan nga ba yung gusto kong hanapin dito? LMN, Living Bible, the Living Bible. Tingnan natin yung pagkaka-present. Sabi niya, in this way, God took away Satan's power to accuse you of sin. And God openly displayed to the whole world Christ's triumph at the cross, where your sins were all taken away. Okay? When we know all these words na binibigay po ng Diyos sa atin and you embrace that, no, mai-enjoy mo po yung buhay mo, kapatid. Po. Mai-enjoy po natin yung buhay natin. That is Living Bible, yung translation na binasa po natin. In this way, God took away Satan's power to accuse you of sin, and God openly displayed to the whole world, no, Christ's triumph at the cross, where your sins were all taken away. So the enemy po cannot accuse us because there is no more condemnation, because it is done, it is finished. Tapos na nga Siya na nga ang nagsabi, tetelestai na nga, it is finished na, tinalo na niya. Tayo na lang po, nagre-rest na lang po sa atin.
So yung death and resurrection of Jesus, kaya po niya sinabing it is finished. Alam niya na even yung time na nalagot yung hininga niya, on the third day, tatapusin niya po kompleto po yung kaligtasan po ng tao. Amen po. And we Christians, no, are, yan po yung position po natin. No? The death and the resurrection of Jesus Christ, nung sinabi niya it is finished, we call that grace. No? Grasya. Wala pong nag-utos sa kanya na gawin yun. No one murdered the Lord Jesus Christ. Voluntarily po na. Alam na natin nung pumunta, yun ang pakay niya para mamatay sa krus. So, nagamit lang po na instrumento yung mga taong hindi po wala pong takot sa Panginoon, no po? But yun po yung i-accomplish niya po kasi. Yung nawala sa atin, ibabalik niya lang. No, remember, we are His masterpiece. Ayaw niya po na yung nililok ng kanyang kamay ay mananatili po na nasa kadiliman. Okay, okay po mga kapatid. So, last verse, John 10:28. So, this is a verse and a warning to all of us, but ito po yung nagsiselyo ng assurance of our salvation. Okay po? Ito misled, pinagtatalunan po itong verse na 'to ng marami pong, iba't ibang relihiyon o pananampalataya. Kasi nga kung di mo din po ito nabalanse ay nakakatakot po, 'no po? But, tayo, we are given the Holy Spirit. Di po natin 'to ini-interpret ang word with our own wisdom only. There is something wrong, 'no, from our hearts coming from the Holy Spirit, a signal na 'pag po mali, nami-mislead tayo sa mga how we interpret the word of God. Mayroong something na nagsasabi po sa atin na parang mali yang ano, yang pananampalataya mo. Naranasan niyo yung you are browsing the internet, tapos napunta ka sa isang preacher, you don't know yung preacher na yon, pinapakinggan mo yung ano, and the Holy Spirit is defining what yung word na yon. I don't know with you kung meron kayong ganong conviction. Okay, so John 10:28 ba yun pa? Parang wala sa akin. Yung sabi niya doon ay, let's see, John 10. Sabi niya doon ay ano, you are in my, okay. Yeah, so ito yun. Ito yung real security, no, natin in this life. Sabi niya doon, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Okay po? Wala pong maging ang kaaway cannot snatch us from the hand of God. Now, the warning here is, paano mo babalansihin yan? No? Kasi yan yung, papasok dyan yung, ano, yan yung, o kahit na anong gawin mo na, pag nanampalataya ka na, you can go back to your old life, na gawin mo yung gusto mong gawin, even if it disobeyed or hurt the heart of God. So, hindi po ganun yun, no? Pag naman kahit sinabing, no one will snatch them out of my hand, pero kung ikaw ang umaalis, no, sa kamay po ng Diyos. Parang sinabi ng nanay mo, tumatawid kayo sa kalsada, o ng tatay mo, no, humawak ka sa akin, kaya hinawakan ka ng tatay mo, na-excite ka nung ano, ang daming sasakyan, na-excite ka, humulagpos ka sa kamay ng tatay mo. So, anong mangyayari? Kahit gusto ka niyang protektahan, kahit gusto ka niyang hawakan, kung ikaw po yung umaalis, in danger ka dun sa mga sasakyan na paparating. Pwede mong ikamatay. Amen po? But that is the assurance ng salvation po natin, 'pag po tayo po ay nananatili sa silong po at kalinga po ng Diyos. And we believe on what He had accomplished on the cross, no? On the third day, He rose again from the dead, dahil tinapos niya po yung the whole plan of salvation. This is our belief, mga kapatid, no? So, not unless, no, yung John 28 na yan, that is our security as a believer. Ang Diyos ay forever niya po tayong, kahit doon, no, sa kabilang buhay, nandun po yung kanya pong pag-iingat, pag-ibig po sa ating lahat.
not unless you put your security to some other things or in other things. So isn't it amazing, mga kapatid, that if you know your gospel, hindi mahirap sa'yo magpasalamat sa Diyos for what He had accomplished on the cross. So today, ang gawin po natin, pag po may mga nandito na you're not sure yet na you really accept what Jesus Christ had done on the cross. So I will give you this opportunity, mga kapatid, to think, to reflect, no? To remember yung ginawa niya. But at the same time, you're not only remembering, but ikaw makikipag-ayos ka sa Diyos na ito. Makikipag-reconcile ka po, no? Nilatag na po ng Diyos, pinakita niya na po yung pag-ibig niya. Pero kung hindi mo yan tinatanggap, yung libreng regalo ng Diyos of eternal life, mananatiling regalo yan, nasa kamay ng Diyos pa rin kung hindi mo po tatanggapin. Amen po. One time lang po yan nangyayari sa buhay ng tao. At 'pag hindi ka sure na tinanggap mo na pala yan or unsure ka pa, binibigay po ng Diyos yung pagkakataon po na ito. So in your own words, no? At 'pag naman talagang sigurado ka, so ang gagawin po natin, let's worship God ulit dun sa song na yon kanina, yung "Worthy is the Lamb" na yung inawit natin kanina. And then, let's end in prayer. Okay, so thank God on what Jesus did for you on the cross. So I hope mayroon po tayong enough word pertaining to kung sino tayo sa harapan po ng Diyos and what God had accomplished to us. So sa mga wala pong pasok ay sige po, mag-end po tayo sa but let's worship God through this song. At habang inaawit mo to, you reconcile yourself to God, kapatid.